May amoy ang alaala. Bago ko pa man muling masulyapan ang lumang bahay sa Caloocan, naamoy ko na siya. Isang pagsasama ng alimuhom, insensong napabayaan sa alikabok, at kahoy na matagal nang hindi ginagalaw ng tao o hangin. Pansamantalang umuwi ako mula Canada matapos ang libing ni Lola Sela. Wala akong balak manatili, pero iniwan niya raw sa akin ang bahay. Pamana, ani ng abogado. Pero ang totoo, huli akong pumasok sa bahay na iyon 12 taon na ang nakalilipas. Noong gabing isinugod si Lola sa ospital, humihiyaw, walang boses, itinuturo ang altar sa likod ng bahay. Nakalakip sa sulat ng abogado ang isang susi. Kalawamin, may tag na manipis na papel na may nakasulat sa likod, "Huwag mang bubuksan kung may aso sa labas." Hindi ko alam kung babala ba iyon o paalala lamang ng kanyang kahibangan. Ang compound ay nasa gilid ng lumang eskineta sa Caloocan. Ang daan papunta rito ay tila di na bago mula pa noong dekada 90. Semento'y basag-basag, poste ay kumikislap tuwing lumulubog ang araw, at ang mga bahay ay parang walang naninirahan, kahit alam mong may tao. Pagbaba ko ng taxi, napansin kong may 2 asong gala sa di kalayuan. Nakatingin sa akin. Tahimik. Hindi kumikilos. Nakatayo lang sa gilid ng kalsada na para bang sila'y bantay. Kinuha ko ang susi. Hindi ko binuksan agad ang gate. Naaalala ko tuloy ang isa sa mga kwento ni Lola. Kung may asong tahimik sa gabi, huwag mong tingnan sa mata. Baka hindi na yon aso. Noon ay tinatawanan ko siya, pero ngayon sa ilalim ng langit na walang bituin at poste ng ilaw na kumikidlat-kidlat, tila may bigat ang kanyang mga salita. Nang umalis sa mga aso, saka ko lang ipinilit ang susi sa gate. Kumalansing ito, matigas, parang ayaw magpaikot, pero kalaunan bumigay rin at pumasok ako sa compound. Ang bahay ay parang nakatigil sa panahon. Bahay na bato, may itim na bintanang kapis, may mga detalye sa kahoy na tila ukit ng bulaklak o mata. Lahat sarado, tahimik. Ni kuliglig ay wala akong marinig. Tila pinigilan ng hangin ang hininga nito. Pagbukas ko ng pinto, mabigat ang amoy ng loob. Kulob, may bahid ng insenso, at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang usok mula sa panaginip. Wala pa ring nagbago. Ang lumang aparador na puno ng plastic cover, ang mesa na may basag na tapayan sa gitna, at sa sulok, ang altar na natatakpan ng puting tela. Hindi ko alam kung bakit, pero pinili kong huwag galawin ang altar. Mula sa sulok ng mata ko, parang may aninong dumaan sa likod ng kurtina. Pero pagharap ko, wala naman. Pagod lang siguro. Jet lag. Sa kusina, may lumang kalan. Sa ilalim ng lababo, may kahong lumang gamit ni Lola. Sa loob nito ay mga lumang sulat, mga rosaryo, at isang lumang cassette tape. Walang label. Sa takot at pag-usisa, pinatugtog ko ito sa portable player na natagpuan ko sa ilalim ng kama. Mahina ang tunog. Puro static sa simula, pero may tinig, pabulong. Huwag mong hahayaang makalimutan ang pangalan niya. Pag kinalimutan, bibigyan ka niya ng panibagong pangalan. Ang hindi kanya. Boses ni Lola. Tapos ay katahimikan.
Walang tunog. Bago ko mapatay ang player, narinig kong tila kaluskos sa kisame. Mabagal. Isa, dalawa, parang mga yabag ng paa. Pero magaan. Tila bata o hindi tao. Pinatay ko ang ilaw at nahiga sa lumang kama. Pilit kong iniisip na baka daga lang iyon o kusa. Pero sa dilim, hindi ako makatulog. Sapagkat sa gitna ng gabi, sa pagitan ng mga patak ng ulan sa bubong, may narinig akong hinihinga. Hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, ginising ako ng tahol ng aso. Hindi isa, hindi dalawa. Para silang sabay-sabay na tumatahol, umiikot sa bahay. Ang ingay ay hindi galit, hindi rin takot. Parang may pinipilit silang ipaalala. Pero nang lumabas ako sa terasa, wala ni isang hayop sa paligid. Tahimik ulit. Masyadong tahimik. Wala ring simoy ng hangin at ang araw ay tila hindi makapasok sa loob ng bakuran. Sa kabilang bahay, may matandang babae sa bintana. Pinagmasdan niya ako. Nang napansin kong nakatingin siya, bahagya siyang ngumiti. Hindi pala kaibigan, kundi paalala. Isang ngiting parang may nalalaman. Lumapit ako sa kanya. "Magandang umaga po," bati ko. Ngumiti siyang muli. "Ikaw yung apo ni Sela, yung iniiwasan ng mga aso." Napatiglag ako. "Ha?" Hindi siya sumagot. Tumalikod at sinarado ang bintana. Hindi ko alam kung biro iyon o babala. Pero simula noon, napansin ko ang ilang bagay. Tuwing lalabas ako ng bahay, hindi ako nilalapitan ng mga tao. Ang mga batay lumilihis ng tingin. May mga ilang-ilang matanda sa tindahan sa kanto, bulong-bulungan kapag dumaraan ako. Wala akong kilala, pero tila kilala nila ako o kung sino ako dapat. Nung hapon ding iyon, nagpa siya akong buksan ng altar. Maingat kong inalis ang puting telang nakatakip. Pag-angat ko, naamoy ko muli ang insenso. Bagong sindi. Kahit alam kong walang nagsindi. At sa gitna ng altar, hindi si Jesus o Birhen ang nandon, kundi isang ukit na mukha. Luma, kahoy, walang mata. Ang mga mata ay tinakpan ng pulang tela. May mga butil ng asin sa paligid. 6 na piraso. Parang sinadyang ayusin. Sa likod ng ukit, may sulat na nakaipit. Pag binuksan mo ito, huwag mong ibalik. Huwag kang lilingon pag tumunog ang kuliglig. At huwag mong aalisin ang asin. Isang utos o dasal o paalala, hindi ko maintindihan. Kinagabihan, umupo ako sa harap ng altar. Sinubukang basahin ang mga lumang dasal sa papel. Mga dasal na hindi ko alam kung Katoliko pa ba o hindi. May mga salitang banyaga o lumang Tagalog. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, tumahol uli ang mga aso. Ngayon, mas malapit. At sabay sa tahol nila, may narinig akong tunog ng kuliglig. Pero wala akong nakita, kahit sa dilim ng bakuran. Pinatay ko ang kandila sa altar at pumasok sa kwarto. Pero hindi pa man ako nakapikit. May tumapik sa bintana. 3 beses, mabilis. Tigil. Isa uli. Mabagal. Parang kumpas.
Pagbukas ko ng kurtina, may batang nakatayo sa labas. Nakatingala sa akin. Mga 7 taong gulang siguro. Pero hindi siya gumagalaw. At kahit wala akong marinig, ang kanyang bibig ay bumubuka at nagsasara. Tila may sinasabi, paulit-ulit. Parang ako. Parang ako. Parang ako. Sumigaw ako. Pero wala akong boses. Ni hininga. Parang may pumigil sa lalamunan ko. Nang igalaw ko muli ang katawan ko, wala na ang bata. Pero may naiwan sa labas ng bintana, isang guhit sa alikabok ng salamin, parang hugis palad na may 6 na daliri. Bumalik ako sa altar. Tinignan ko ang asin. Isa na lang ang natira. Nagising ako ng madaling araw. Pawis na pawis kahit malamig ang simoy ng hangin. Wala akong panaginip. O siguro meron, pero hindi ko na maalala. Ang naiwan lang ay ang pakiramdam na may sinabi ako habang tulog. Isang salita. Paulit-ulit. Dalaya. Wala akong kilalang may ganoong pangalan. Pagkagising, nagtungo ako sa lumang aparador sa silid ni Lola. Doon ko natagpuan ang kanyang matandang diary. Kulay itim, may ukit na parang palad sa harap. Bawat pahina ay puno ng kanyang magulong sulat kamay, mga dasal, mga retaso ng kwento, mga salitang tila hindi sa atin. Pero sa pahina ng Agosto 12, may iisang pangungusap. Siya ang ibinalik, pero hindi na si Dalaya ang pangalan niya. Kinilabutan ako. Sino si Dalaya? Naghanap ako ng dating kakilala sa barangay. Wala akong cellphone, kaya lumakad ako sa lumang tindahan malapit sa simbahan. Doon ko naabutan si Mang Resty, dating tagapagtugtog ng gitara sa koro, kung maalala ko ng tama. Kilala mo ba si Dalaya? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Kumamot ng batok. Saan mo narinig yun? Sa diary ni Lola at sa panaginip ko. Huminga siya ng malalim. Kwento-kwento lang yan noon. Walang naniniwala. Pero ako, nakita ko siya. Napatigil ako. Sino siya? Tumango siya. Parang napilitan. Anak ng kapatid ng lola mo. Dinala dito mula sa kabundukan ng Dolores bata pa lang. Tahimik, pero matalino. Di tumatanda ang hitsura, sabi nila. Hanggang isang araw, nawala siya. 3 gabing hinahanap at nang bumalik siya, ibang-iba na ang kilos. Hindi na siya umuusal. Hindi rin natutulog. Basta nakaupo lang sa altar, gising buong gabi. Tinawag pa rin siyang Dalaya, pero di na raw siya sumasagot sa pangalang yon. Kasi may bago na siyang pangalan, yung hindi pwedeng banggitin. Anong nangyari sa kanya? Namatay. O baka mamaya'y pinatay. Walang makasagot. Pag-uwi ko, hindi ko maalis sa isipan ang salitang Dalaya. Bumabalik ito sa akin sa kapakaibang paraan. Nasa tunog ng kuliklig sa hapon. Nasa tunog ng tubig sa gripo. Parang may pilit umuulit. At sa bawat pagtingin ko sa altar, parang lumalapit ang kahoy ng mukha sa gitna. Lumipas ang gabi. Sa panaginip ko, naroon akong muli sa bahay, pero mas luma ang paligid. Wala pang electric fan, gasera lang ang ilaw.
May batang babae sa gitna ng sala, humarap sa akin. Nakatayo, walang imik, may basang buhok. Hindi ko siya kilala, pero naramdaman ko agad kamag-anak ko siya. Tumingin siya sa akin, saka binigkas ang salitang, "Isinuko ako, pero ikaw ang piniling magmana." Pagkagising ko, nasa harap ko ang diary ni Lola, bukas sa panibagong pahina. Alam kong hindi ko binuksan yun bago matulog. At sa pahina, may bagong sulat kamay. Hindi akin, hindi rin sulat ni Lola. Isang pangalan lang, Dalaya. At sa ibaba nito, may guhit ng mata. Iisa, bukas. Hindi ko na sinubukang baliwalain ang altar. Simula nang bumalik ang pangalan ni Dalaya, tila may sariling buhay na ang bahay. Umaaling-aungaw ang tunog ng lumang kahoy kahit walang hangin. Lumalalim ang mga anino sa sulok at ang orasan sa salay huminto sa 2:30, ngunit patuloy pa ring kumakabog ang tunog nito. Lumapit ako sa altar na may pag-aalinlangan. Ang asin sa paligid ay muling naging 6 na piraso, bagay na imposibleng mangyari dahil wala akong inilagay. Isa na lang ang natira bago ako matulog, naaalala ko yon. Kinuha ko ang diary ni Lola, binasa ang sunod na pahina. Hindi lang ito panata, ito ay kasunduan. Sa bawat henerasyon may inihahain. Ang altar ay hindi imahen, ito ay bibig. At sa bibig na ito, ipinapasa ang pangalan. Napaatras ako. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang idea ng altar bilang bibig o ang salitang ipinapasa. Nang gabing iyon, sinubukan kong sunugin ang sulat na may pangalang Dalaya. Nilagay ko ito sa lumang tapayan at sinindihan, ngunit bago pa man mag-alab, umihip ang hangin sa loob ng bahay. Isang biglang pagbugso, malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Namatay ang apoy at ang sulat wala na sa tapayan. Lumabas ako para huminga. Sa labas ng bakuran, may batang nakaupo sa bangketa. Hindi ko agad siyang napansin. Nang lapitan ko, napansin kong walang anino ang bata. Sa ilalim ng ilaw ng poste, wala siyang sinusuklian. Hindi siya kumibo. Tumingin lang sa akin at ngumiti. "Naalala mo na siya, di ba?" "Sino?" "Yung hindi pinangalanan, yung isinara." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi mo na kaming kayang tabuin kasi sa inyo kami galing." Paglingon ko, wala na ang bata. Pero may naiwan sa semento, isang patak ng dugo. Mula saan? Hindi ko alam. Pagbalik ko sa bahay, nakabukas na ang altar. Walang kandila, walang asin. Ang ukit ng mukha ay nakangiti, ngiting hindi tao. Muling bukas ng bahay ang kanyang bibig. Sa paglapit ko, may narinig akong mahinang pagbulbong sa loob ng altar. Isang panalangin, hindi ko maintindihan ang mga salita, pero may ritmo ito, paulit-ulit, parang awit ng matatanda sa burol. "Ang pangalan ay binura, kaya ikaw ang isusulat. Ang dugo mo ang taya, ang alaala ang gantimpala." Muling kumidlat ang ilaw sa kisame, at sa sandaling iyon, sa gilid ng altar, may humugis na palad, parang itinulak mula sa loob.
Hindi ko alam kung sino ang nandyan. Hindi ko na rin alam kung ang altar ba ay altar pa o pinto. Lumipas ang 3 araw na halos hindi ako natutulog. Hindi ko masabi kung gising pa ba ako o panaginip na ang lahat. Ang bahay ay parang naging balat ko. Nagkakaroon ako ng rashes tuwing lalapit sa altar, sinisinok tuwing may tumutulog na kuliglig, at sa gabi, tila sinusundan ako ng mga yabag mula sa kisame hanggang sa sahig. Noong ika-4 na gabi, sa katahimikan ng madaling araw, may narinig akong kaluskos sa ilalim ng sahig ng kwarto ni Lola. Hindi daga, hindi rin kahoy na bumigay. May ritmo ang tunog, para bang may dumidila sa kahoy. Tumigil ako sa paghinga. Dahan-dahang inilapit ang teenga sa sahig. At doon ko narinig mga tinig. Mahihinang tinig, sabay-sabay pero pabulong, parang mga alingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Balik, balik, hindi pa tapos. Ibaba ang pangalan. Kinalimutan, binura, kaya isinulat muli. Isang pangalan lang ang umuulit sa pagitan ng mga bulong. Dalaya. Sinundan ko ang tunog papunta sa lumang aparador. Doon, sa gilid ng dingding, may napansin akong basag. Manipis, parang pilit na tinakpan. Binakbak ko ang lumang kahoy. At sa likod nito, isang maliit na pinto. Gawa sa kahoy, may ukit ng palad at mata sa ibabaw. Wala itong doorknob, pero may 6 na butas na parang lagayan ng asin? Nanginginig ang kamay kong kinuha ang mga butil ng asin sa altar. Isa-isa kong inilagay sa butas. Sa bawat lagay ko, naririnig ko ang pagtigil ng mga bulong, parang huminto ang mundo. Pagkakabit ko ng ika-6 na butil, bumukas ang pinto. Sa loob ay hindi bodega, hindi baul, kundi isang makitib na espasyo, halos kasya lang ang isang tao. At sa gitna nito, isang lumang sulok na may kasamang mga litrato. Litrato ng batang babae. Ang iilan sa mga ito ay may pangalan sa likod. Dalaya. 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 Ngunit sa pinakahuli, ang larawan ng batang halos walang mata, may ibang nakasulat. Saklot. Isang salitang hindi ko alam. Hindi ko maalala kailan ko ito narinig. Pero sa sandaling nakita ko ito, tila gumalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. May biglang bugso ng hangin mula sa altar sa kabilang silid. At nang lingunin ko ang espasyo kung saan ako nanggagaling, wala na ang pintuan. Nasa loob na ako. Isinara ako ng bahay. Ang liwanag ay hindi nagtagal sa loob ng silid na iyon. Sa simula, akala ko'y may maliit na bintana, liwanag mula sa altar, tumatagos. Pero unti-unting humina hanggang wala nang naiwan kundi ang amoy ng basang lupa at bulok na kahoy. Sinubukan kong isigaw ang pangalan ko, paulit-ulit, pero parang natatabunan ng ibang tinig, mas matanda, mas malalim, parang galing sa mga pader mismo. Isinuko ay hindi na mababawi. Kung wala kang dadalhin, ikaw ang iiwan. Sa sulok ng silid, may isang lumang tablang kahoy na tila bahagi ng lumang baul. Lumapitan ko ito
at sa likod may nakasulat na lumang titik. Hindi ako bihasa sa baybayin pero pamilyar ang hugis. Saklot. At sa ilalim ng sulat may ukit ng palad na nakataob. Sa palad, isang guhit ng daliri. Kulang ang isa. Bigla kong naalala sa lahat ng larawang nakita ko kay Dalaya, may bandage ang kanang kamay niya. Hindi ko pinansin noon, pero ngayon parang sinadya, parang may inialay. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng alikabok at pulbos ng kahoy, may maliit na lamisita. At sa ibabaw nito, isang mangkok. Luwang-luwa sa gitna, may natuyong dugo sa gilid. Walang salita ang kailangang magsabi kung ano ang ibig sabihin nito. Saklot. Hindi lang ito pangalan. Isa itong kasunduan, isang pagpili, isang paghahain. Pagdampot ko sa mangkok, bigla itong uminit. At sa sandaling iyon, naalala ko ang isang kwento ni Lola. Halos hindi ko na maalala kung kailan sinabi. Ang saklot ay yung inaangkin ng altar. Hindi lang katawan, kundi alaala. Yung nawawala pero hindi namamatay. Yung naiiwang mukha sa mga larawan pero wala nang nakakakilala. May pumasok sa isip kong imahe. Si Lola umiiyak, may hawak na bata sa altar. Hindi ako sigurado kung alaala ito o guni-guni, pero ramdam ko ang bigat nito at ang sigaw sa kanyang mga mata. Hindi ako ang unang isinangla. Gumapang ang malamig na hangin sa silid. Nang humarap akong muli sa altar, bukas na muli ang pinto. Sa mesa, may sulat, wala doon dati. Sa lumang papel, iisang linya. Kung hindi mo kaya ang pangalan, ialay mo ang panaginip. Anong ibig sabihin nun? Ialay ang panaginip. Anong paraan? Paano mo ibibigay ang hindi mo mahawakan? Nang makalabas ako, sumadsad agad ang katawan ko sa sahig ng lumang silid. Saka ko lang napansin, sa gilid ng altar, may bago ng ukit. Mukha. Bata, pamilyar, mukha ko, at sa bibig ng altar, may nakasukbit na hibla ng buhok, maitim, basa. Hindi ko alam kung kanino, pero alam ko kung kanino galing. Nang makabangon ako kinabukasan, ramdam ko agad ang hapdi sa aking balat. Sa una, inakala kong kagat ng lamok o galos sa pagkakahiga sa alikabok. Pero hindi ito galos. Hindi ito kagat. Sa itaas ng aking dibdib, sa mismong gitna ng buto sa ilalim ng leeg, may nakaukit. Hindi sugat, kundi porma. Parang sinulat gamit ang init o pako. 3 titik. Luma. Hindi Ingles. Hindi rin modernong Tagalog. Pero pamilyar na ngayon. Sak. Tumakbo ako sa banyo. Sinubukang hugasan, kusutin, balatan. Pero hindi nawawala. Lalo pa itong lumilinaw sa ilalim ng tubig na para bang mas gustong makita. At habang pinagmamasdan ko ito, may biglang sumulpot na alaala. Hindi ko alam kung akin. Hindi ko alam kung totoo. Isang batang babae sa ilalim ng mesa. Hawak niya ang isang asin na bato. At may boses sa dilim na hindi ko boses na alalahanin. Hindi ka na niya tinanggap. Kaya ikaw ang pinili. Ngayon, ikaw na ang magpapasa
Nabitawan ko ang salamin, basag. At sa basag na iyon, ilang saglit kong nakita, hindi sarili ko ang refleksyon. Ang mukha, mas matanda, mas maputla, at may itim sa ilalim ng mga mata. Hindi ko pa ito akin, pero malapit na. Kinahapunan, pinuntahan ko muli ang matandang kapitbahay. Kumatok ako sa kanyang gate. Lumabas siyang muli. Tahimik. Nakatingin lang. Sa leeg ko. Sa balat ko. Binalikan mo yung pangalan, ano? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Narinig ko na iyang pangalan na yan dati. May mga taon na parang binubura. Pero hindi naman talagang nawawala. Parang alon. Babagsak. Bubuhos. Babalik. Anong ibig sabihin ng saklot? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin. Hindi siya pangalan. Isa siyang gawa. Isang gahon. Kung sino ang tinatawag, siya'y saklutin. Saklothin. Saklot. Ang pagkubkob. Parang kinukuha. Hindi lang basta kinukuha. Inaangkin, ginagawang daluyan. May altar kayo sa bahay niyo, di ba? Yun ang bibig. Ikaw ang dila. At ang pangalan, yan ang lason. Tumalikod sa pagkatapos noon. Hindi na muling sumalita. Pagbalik ko sa bahay, may amoy na hindi ko mawari. Hindi na alimuom. Mas malalim. Mas buhay. Ang altar, hindi na ito kahoy. O hindi lang basta kahoy. Parang humihinga na ito. Sa bawat paglapit ko, gumagalaw ang anino na nasa likod nito. At ang mga salitang binasa ko sa diary ni Lola ay bigla na lang lumilitaw sa mga pader ng bahay, parang sinusulat ng kamay na hindi ko nakikita. Huwag mong alalahanin ang pangalan kung ayaw mong banggitin ito sa sarili mong balat. Lahat ng nilimot may kapalit. Hindi na siya si Dalaya. Siya ay ikaw na ngayon. Lumapit ako sa salamin. At sa harap nito, muling nagpakita ang mukhang ako. Pero hindi ako. Ako na may mata na walang puti. Ako na may dila na tila sinulatan ng baybayin. Ako na nakangiting parang altar. Bumili ako ng asin sa palengke. 5 pakete. 3 gramo bawat isa. Pinaghati-hati ko at inilagay sa bawat bintana. Sa ilalim ng kama, sa pintuan ng banyo, sa bawat sulok kung saan ko ramdam ang paggalaw ng anino. Pero kinabukasan, lahat ng asin ay naging itim. Hindi natapon, hindi nasira, naitim. Parang sinipsip ang liwanag, parang may dumaan at hinigop ang bawat butil ng panangga. At ang bahay, hindi na ito tahanan. Isa na itong organismo. Isa itong nilalang. Sa bawat paghingago, parang may ibang humihinga kasabay ko mula sa kisame, mula sa sahig, mula sa luog ng mga pader. Sa ilalim ng altar, may nararamdaman na akong pagtibok. Mabagal, tumpak, parang puso. Hindi ko alam kung sa akin o sa altar. Pero alam kong may rhythm na sumusunod sa akin, nagmamarka ng oras, nagbibilang. Tiningnan kong muli ang markang nakaukit sa dibdib ko. Noon ay 3 titik. Ngayon, 4 na. Saklo. Kulang na lang ang huling titik. Ang tanong, kapag nabuo ang pangalan, ano ang mangyayari?
Sino ang darating? O sino ang mawawala? Nagdesisyon akong sunugin ang altar. Wala nang ibang paraan. Dinala ko ang bote ng alkohol mula kusina, binuhusan ng paligid, isinindi ang pusporo. Walang nangyari. Ang apoy ay tumakbo paikot sa altar pero hindi ito nasunog. Ang apoy ay tumigil, tumitig, parang may isip. At pagkatapos ng ilang segundo, namatay ito, parang sinabihan. Isang tunog ang lumabas mula sa altar. Hindi sigaw, hindi bulong, kundi halakhak, pahapyaw, malalim, walang kasarian. Parang isang tinig na matagal nang hindi ginagamit. At pagkatapos, isang salita ang lumabas. Isa na lang. Sa gabing iyon, hindi na ako lumaban sa panaginip. Humiga ako sa sahig, pinikit ang mata at hinintay siyang dumating. At dumating siya. Sa panaginip, bumalik ako sa sala. Bata pa ako. Nakaupo si Lola sa lumang rocking chair. Hawak ang basang tuwalya. Pinupunasan niya ang noo ko. May lagnat ka noon, anak. Nailagnat ka habang binibigkas ang pangalan. Ano pong pangalan? Tanong kong bata ako. Ngumiti si Lola. Yung pangalan na dapat hindi ibinibigay. Pero ikaw, binigay mo. Dahil mahal mo siya. Dahil ayaw mong mawala siya. Tumingin ako sa likod niya. Nandoon si Dalaya. Pero hindi na siya bata at hindi rin matanda. Para siyang salamin ng sarili ko. Bawat galaw niya, sinusundan ko. Bawat titig niya, kabisado ko. At sa kanyang kamay, hawak niya ang asin. Alam mo na, di ba? Tanong niya. Tumanggo ako. Ako na ang susunod. Ngumiti siya. Malamig. Walang puot. Walang awa. Parang langit na walang bituin. At kapag ikaw na ang saklot, anong pangalan ang itatabi mo? Alin sa mga alaala ang isasakripisyo mo para hindi ka paalisin? Pagbangon ko, umaga na. Walang tunog ng kuliklig, walang tahol ng aso. Ang paligid ay masyadong matahimik, mas matahimik kesa dapat. At sa salamin ng aparador, nakasulat ang buong pangalan. Saklot. Sa ilalim nito, may isang tanong. Alin ang iiwanan mo? Ang pangalan mo o ang alaala ng lahat ng nagmahal sa'yo? Hindi ko na maalala ang tunog ng sarili kong boses. Hindi ko na rin matiyak kung anong pangalan ang ginagamit ko sa sarili. Minsan, iniisip kong tawagin muli ang sarili ko sa dati kong palayaw. Pero sa tuwing binubuk ako ang bibig ko para banggitin iyon, may bumabara. Parang may kamay sa loob ng lalamunan ko. Ngayon, hindi na ako natutulog. Hindi dahil ayaw ko. Hindi ako tinutulugan. Tuwing pipikit ako, maririnig ko ang altar. Hindi na ito basta kahoy, kundi bibig nga, tulad ng sinabi ni Lola. Isa itong bunganga na umaawit ng panalangin na wala sa anumang relihiyon. At sa bawat pag-awit nito, pumapalya ang alaala ko. Kahapon, nalimutan ko kung sino ang nanay ko. Ngayon,
Hindi ko alam kung sino ang huling tumawag sa akin bago ako umuwi ng Pilipinas. Baka walang tumawag. Baka ako na lang ang nakakaalam noon. At sa bawat pagkalimot, may kapalit. Isang tinig sa dilim. Isang aninong dumaraan sa salamin. Isang pangalan na hindi akin, pero naririnig kong tinatawag mula sa kisame. Saklot. Hindi na ito bastang salitang ukit sa balat. Isa na itong tawag at sumasagot na ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Nagdesisyon akong muling pumasok sa ilalim ng altar. Alam kong may lagusan doon. Kundi papasok, tulad ng bibig, hindi para lumabas, kundi para tanggapin. Sa dilim, ramdam ko ang hangin. Hindi malamig, kundi basa. Amoy lupa. Amoy dugo. Amoy panata. At sa pinakasentro ng altar, naroon siya. Si Dalaya o ang anyo niya. Ang balat niya ay tila kahoy na pinatagal sa ulan. May bitak, may patak ng itim. Wala siyang mata, pero nakikita ko siyang malinaw. Ang pangalan, sabi niya, ay hindi na pag-aari ng gumamit. Ang pangalan ay damit at isinusuot mo na ito ngayon. Bakit ako? O baka tanong iyon ng tinig sa loob ko. Dahil ikaw ang tumingin, sabi niya. Dahil ikaw ang nakarinig ng kwento. At kapag narinig mo na ang kwento, hindi mo na ito maibabalik. Dahil ang kwento ay hindi salita. Ito ay pagpili. May iniabot siyang bagay. Luma, piraso ng asin, basa, umiinit sa palad ko. Pumili ka. Sabi niya, buo ang pangalan mo ngayon, kaya kailangang may ipalit. Bumukas ang paligid, lumawak ang altar. Tila nawala ang dingding ng bahay. Ang buong compound ay naging isang malawak na panaginip ng mga mukha. Mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga larawan sa dingding na matagal nang binura. At isa-isa silang nagsalita sa iisang tinig. Kung hindi mo kami maalala, ikaw ang kailangan naming dalhin. Ang saklot ay hindi kaaway. Isa siyang silid at ikaw na ngayon ang susi. Gusto kong tumakbo. Gusto kong isigaw ang sarili kong pangalan. Pero wala nang lalabas dahil naramdaman ko wala na ako sa bibig ng altar. Ako na ang bibig. At sa likod ng ngiti ko, may tinig na hindi ko kilala. Pero ang sabi niya, tapos na ang panata. Panahon na para ipasa. Mula sa labas, ang bahay ay pareho pa rin. Ang bintana ay may kurtinang puti. Ang mga poste ay kumikislap kapag umuulan. Ang aso ng kapitbahay ay tumatahol kung minsang may dumadaan. At ako, nakaupo sa lumang silya ni Lola, nagbabantay. Pero wala na si Lola. Wala na rin ako sa paraang iniisip ng ibang tao ang sarili. Ang naiwan ay katawan,
pangalan at tungkulin. Dahil ang saklot, gaya ng paniniwala, ay hindi kailanman namamatay, na ipapasa ito. Hindi sa dugo, hindi sa dasal, kundi sa pakikinig. Kapag narinig mo ang pangalan, kapag nainip ka sa katahimikan, kapag may tinig kang sinundan sa likod ng altar kahit alam mong bawal, doon ito nagsisimula. Ganito ang nangyari sa batang babae. Taga-kanto, malapit lang. Palaging nakatambay sa harap ng bahay. Maraming tanong, madalas napapatingin sa lumang bintana. Isang araw lumapit siya sa akin. "Tito," sabi niya, "totoo bang may kwarto sa ilalim ng altar?" Napangiti ako. "Bakit mo naman natanong?" "Yung lola ko, dati daw may batang babae dito na nawala, pero may binubulong pa rin sa gabi." Napatingin ako sa kanya. Walang takot, wala ring pag-aalinlangan. Isang bagay lang ang naroon, pagkausisa. At yan ang unang bitak. "Gusto mong pumasok?" tanong ko. Tumango siya. "Sige lang po, wala naman pong masama sa tingin-tingin." Ipinakita ko ang altar. Pinagmasdan niya ito. Inamoy ang amoy ng lumang insenso. Pinatong ang palad sa kahoy. Parang may tumitibok. Sabi niya. Ngumiti ako. Oo nga. At ibinulong ko ang kanyang pamalan dahan-dahan sa loob ng altar. Hindi para saktan, hindi para manakot, kundi para maalala, para ipasa ang kwento. Ngayong gabi, maririnig niya ang kanyang pangalan mula sa sahig. O baka mula sa kisami. O baka sa salamin. Hindi niya ito agad mapapansin. Hindi pa ngayon. Pero sa sandaling sundan niya ito, kapag binigkas niya ang unang titik, bubukas ang pinto. At ako? Aalis na ako sa bahay na ito. Hindi bilang tao, hindi bilang kwento, kundi bilang isang tinig na uulit sa susunod na pangalan. Ang saklot ay hindi nilalang. Hindi rin ito alamat. Isa itong tungkulin. Isang buntong hininga na ipapasa mo bago ka makalimutan. Dahil minsan, ang alaala ay isang pasanin at mas madali ang mabura kesa alalahanin.